Naniniwala ang dating PNP chief at ngayon Senador Panfilo Ping Lacson na lumagpas sa kanyang tungkulin si Police General Nicolas Torre kaya nasibak ito sa pwesto. Bagamat may mga senador na sumuporta sa balasahan sa PNP, may iba namang naawa sa sinapit ni Torre. Ang agenda report hatid ni Dexter Ganibe. Umabuso sa kanyang kapangyarihan si General Nicolas Torre III. Sinabi yan ni Senador Panfilo Lacson kasunod ng pagsibak sa pwesto kay Torre. Paliwanag ni Lacson, lagpas na sa kanyang kapangyarihan nang alisin niya sa pwesto ang second highest in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. kamakailan at ilipat sa mas mababang katungkulan na unang ibinalita ng Bilyonaryo News Channel. Bilang dating PNP chief, sinabi ni Lacson na kahit pa may absolute authority siya noon mula sa Pangulo ng Bansa, ang pagtatalaga o pagsibak sa mga miyembro ng PNP Command Group na kinabibilangan ng Deputy Chief for Administration, Deputy Chief for Operations at Chief Directorial Staff ay dapat may basbas ng Pangulo, kung hindi man ay mula sa National Police Commission na pinamumunuan ng Interior Secretary. Ang pagsibakan niya kay Torre ay prerogative ng Pangulo. Dagdag niya, mas mahalaga ang maayos na pagsasalin ng kapangyarihan sa susunod na PNP chief. Para naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dati ring naging chief PNP, patunay lang ang pagsibak kay Torre na walang forever. Aminado siyang galit siya kay Torre matapos isuko ang kaalyadong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court at pag-aresto sa isa pang kaibigan ng mga Duterte na si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa nangyari ngayon, awa raw ang kanyang naramdaman para sa dating chief PNP na higit 2 buwan lang sa pwesto. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. Matatandaang maging si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay nagbitiw ng pahayag laban kay Torre noon. When he was appointed as Chief PNP, sinabi ko na we have the most arrogant chief of police in the police force. Siguro, I really do not know the reason behind his relief, but I think the president knows best. I trust that this decision was made with the best interest of the Filipino people in mind. Sabi ni Senator Amy Marcos, maaring hindi na happy si DILG Secretary John Vic Remulla sa PNP chief. Hindi raw kasi kinukonsulta ni Torre ang DILG chief sa mga balasahang pinatupad bukod pa sa umano'y ambisyon nito sa 2028. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaske yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aabuso. Suportado naman ni Senador Marcos at De La Rosa ang susunod na PNP chief. Martino, masahan nyo. He is an officer and a gentleman. He is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans, plus 92. Naging PD ko siya, mahusay naman. Oo. At tapat sa trabaho. Inayunan din ni Senate President Cheese Escudero, Senador Erwin at Raffy Tulfo ang naging desisyon ng Malacanang na baguhin ang liderato ng PNP. Hinimok naman ni De La Rosa na mag-optional o early retirement na si Torre na sa 2027 pa dapat magretiro para maibigay ang 4-star rank sa papalit sa kanya dahil may batas na isa lang dapat ang 4-star rank sa PNP dahil kung hindi, magkakaroon ng PNP chief na 3-star general lang. Dagdag pa ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dapat papurihan si Pangulong Marcos dahil itinama nito ang pagkakamali sa pagtalaga kay Torre na dumungis umano sa pangalan ng PNP. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!